Ni Lorna, kapag inside job ang pagnanakaw, ano ang parusa? Inside job. Parang nagsabuatan halimbawa yung mga kasambahay sa isang tahanan. O lika, limasin natin yung vault o kaya yung pantry. Hindi ba? Yung ganun ba? O yung mga damit, nakawin natin lahat. Pag inside job, hindi na theft yun. Estafa na yun. Kasi for instance, sa example mo, Ate Kuring, kung sa bahay, no, mga kasambahay yan, pinag-usapan na yan. Ang mga kasambahay natin, mga trusted natin. So basta may breach of trust, pwedeng kasuhan ng estafa. Kung ninakaw naman using force, no, kunyari, tulog kayong lahat, linake open yung aparador ninyo, hindi na theft yun, robbery yun. Pero ang nakikita ko dito, walang pare-pareho nga sila ng liability. Ang tawag dyan is conspiracy. The crime of one is the crime of all. Miski na si Aika lang nahuli, meron kayong usapan. Walang principal dito, tsaka walang accessory. Anong ibig sabihin nun? Kung siya ang nagnakaw, siya ang nagkumuha ng mga isda na yan, at wala naman silang pinag-usapan, sasabihin niya, "Oy, ikaw, ibenta mo to." Accessory lang yan. Principal, accessory. Mas mabigat ang penalty ni Aika kesa dito sa kabila, no? Sila Desai. Pero pare-pareho silang pinag-usapan. Kaya lang, ang gusto ko lang idagdag dito, ayaw ko silang, although may moral obligation nga, thou shalt not steal, to me, ang may kasalanan dito, ang society. Yes. Na pag-isipan natin, ang hirap-hirap ng mga kagaya ninyo, dependent ang society sa inyo. Pagkain yan, dapat inaalagaan kayo ng gobyerno, ng local government. No? Dapat minomonitor nila yung mga ganyan. Lalong-lalo na kung nagkakamali ka, Aika, sinasabi mong may minimum wage law dyan. Parang sa kwento mo, hindi kayo binibigyan ng sapat na sweldo. So, paalala lang sa mga nakikinig dito, dependent tayo sa pagkain sa mga kagaya ng kasama natin dito ngayong umaga. Muulan nga nakapunta pa sila dito ngayon. So, maraming salamat sa iyo. At sana naman, humingi na kayo ng patawad, kagaya ng sinabi ng isang marites natin. Ang mali, mali. Ayan. Okay, thank you very much, Attorney Lorna. Dr. Love, yung pag-ako ng kasalanan, ano ang sabi ng Biblia rito? Pag-ako ng kasalanan. Ito na ang pinakamagandang magagawa ng isang Kristiyano, ang pag-ako sa kasalanan. Nawawala yung pride, nandun yung humility. At dito magsisimulang magbubukas ang panibagong kinabukasan sa atin. Ang moral of the lesson, mga anak, walang lihim na hindi nabubunyag. Lalabas at lalabas ang lihim. Sabi nga na attorney, kung sisimulan natin sa maganda, humingi na tayo ng paumanhin sa pinagkasalahan natin at ang Diyos man ay magpapatawad sa atin, magbibigay sa atin ng panibagong pagkakataon. Nung hindi pa tapos ang lahat, may buhay pa tayo, maging magkakaibigan at baguhin ang isang pagkakamali. Ayun. At saka mga bata pa sila, ilang taon na kayo? 29. O, mga ganun pa lang kayo, di ba? So, naku, mahaba pa buhay at eto, nadapa tayo ngayon, matuto tayo, wala tayo dapat sisihin, kundi sarili natin. Alam mo, kahit hindi sila nagturo or whatever, pag nag-imbestiga yun, malalaman din naman O, hindi ka na kailangan magalit na hindi sila umamin kaagad, di ba? Okay. Doktora Camille, bakit parang normal bakit parang nagiging normal na behavior yung pagpupuslit, pagnanakaw? Sabi na nila diskarte. So dala ba yan ng sobrang pangangailangan?
Ate ko rin kasi pag sinasabi nating stealing, hindi naman siya talaga mental health diagnosis. Pero nagiging bahagi siya ng simptomas ng possibility na sinasabing impulse control disorder. Ibig sabihin, dahil palagi nilang ginagawa, kasi kung araw-araw kayong namamalakaya, there's a tendency na talagang mangungupit kayo at mangungupit. So yun yung tinatawag nating psychological perspective na impulse control disorder. Pero, pwedeng sa kadahilanan ng kahirapan, nagkakaroon tayo ng depression. So ang tendency, gusto natin maalis yung tension ng depression eh. So ang nangyayari, Ate Kuring, they are forced na gumawa ng something na hindi maganda. Ang nakakalungkot, pag naging personality disorder ito, palagi nyo itong gagawin. Hindi nyo na iniisip na ito ay masama. So Ayan. sana magkaroon kayo ng pagkakataon na ma-realize na mali yung ginagawa nyo.